Kapag yung isang lalaki or sabihin na natin mayaman, papayag yan kahit ilan pang isama mong friends basta gustong-gusto ka niyan. Willing magbayad yan kahit... Yung friends mo, babayaran din niya? Oo, syempre. Okay. Hindi ako, ayan, alam ng mga friends kong model yan na hindi ako sumasama o lumalabas that time nang ako lang mag-isa. Hindi, kailangan friends kami. Ganun. Diba, para din sa ano mo, sa safety mo, diba? Oo naman. So, ayun. So, yung itong guy na to, dinate niya muna ako. Pero kasama yung friends ko, group kami kung tawagin group. Yun, paunti-unti hanggang biglang dumating na sa point na, kasi gusto kita eh, ganito, ganon. Oo. Yan. Hindi naman ako seloso. Hindi naman sinabing, pasok ko na, dagdag akong 2.5. Hindi naman, alam mo na, nasa ano yun. Hindi ganon. Alam mo, nasa babae pa rin yun. Kung magpapakita kang cheap ka, kung magpapakita kang, ito, kung may standards ako. Tsaka hindi porkit model ako, hindi porkit pinayagan kitang ma-PR mo kami, o ma-PR mo ako, is ganon ako, easy to get na ako. Hindi ganon. Siyempre, iaano mo din, i-balance mo din, di ba? So yun, nag-offer na ganito, pag naging jowa kita, ito yung makukuha mo monthly, ganito, ganon. Ganon, pero may benefits. May benefits. SS, may PhilHealth, may pag-ibig. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Basta ako lang yung para sa'yo. Para sa akin. Pero ang hirap kasi nun, Tio Bray. Ako lang yung para sa'yo o sinasabi niyang parang, twice a week pupuntahan kita, alam mo na. Oo, parang ganon. May kasunduan. Rekta. Pupunta ako doon, may mangyayari sa atin. Siyempre, ano ba? Gagastos... Ano ba, Tio Bray? Gagastos ba ang lalaki? Diba gagastos ba ang lalaki kung walang purpose yan? Siyempre may purpose yan. At I'm sure hindi lang ikaw yung babaeng inoferan niya ng ganun. Diba? What is money? Paper only para sa mga mayayaman. Lalo na sa politician. Diba? So hindi lang ikaw yung inoferan niyang ganun. Nagawa niya sa'yo. Ibig sabihin, kaya niyang gawin niya sa iba't ibang babae. Diba? Tapos ang maano pa nun, nakakatakot, may asawa. So, bakit mo ilalagay yung sarili mo dun sa ikakapahamak mo? Kung masaya ka naman dun sa ginagawa mong ito ka lang, di ba, satisfied ka naman, kontento ka naman sa kinikita mo. At the same time, hindi pa magiging mapanganib yung buhay mo. Hindi ka gutom. Diba? Hindi ka naman gutom. Komportable ka. Tama naman. So, ayun. Salamat sa Diyos na ano ko naman yun. Napigilan ko naman yung sarili ko na, ay, hindi ko pinangarap yung ganitong buhay. Okay na ako ng ganito, pinaghihirapan ko. Okay na ako ng ganito na... nag-group PR, ako di ko yung dinideny, doon ako galing. Kasi wala naman akong inaapakan. Hindi naman kami nababastos. Kasi nasa babae naman yun kung magpapabastos ka or hindi. Meron ka lang dinuduraan. Hay! Pero may napokpok ako dati sa ulo na heels. Yung parang... Bakit? Yung may mga lalaki kasi na binayaran ko yung oras mo eh. Dapat... talaga? Oo, may ganun ha. Kunwari, binayaran ko yung oras mo, dapat kung anong gusto ko, gagawin mo. Pukpok ko nga sa ulo niya heels ko. Yung pera mong yan, gusto mo doblehin ko. Diba? Ganun talaga. Naging ano yun sa akin. Ayoko na mga ganun eh. Gusto ko. Kaya ako nakikipag-socialize that time. Ginagamit ko yung platform ko na, teka, model ako, kilala na ako. Gagamitin ko yung connection. If-friends ko sila. Matalino. Para in the end of the day, kunwari, kailangan mo ng ganito. Kilala mo si ganito, matatakbuhan mo. Diba? So, yun yung ginamit ko that time. So, yung sinabi mo, kailangan mo ng ganito, naging bugaw ka. Hindi ako naging ganun, ha? Hindi ako naging... Ito yung example niyan. Kunwari, example. Ito nga eh. Siyempre, may naging friends akong, anak ng isang senatorial. Sino kaya to? Itago sa pangalang. Secret. Ayan. So, naging friend ko siya, naging barkada ko siya. So, nung time ng COVID, mahal nun yung pa-test, di ba? Ang tawag dun? PCR, COVID test, PCR ang mahal. Tapos, yun, nagamit ko yun, yung connection ko na yun. Ganito, kasi kailangan ko ng for ganito, ang mahal, ganito. Sige, ako na bahala, papapuntahin ko na lang dyan yung medical team ng mami ko. Diba? So, ganun lang. So, iaano mo pa rin naman sila, ipapafeel mo pa rin naman sa kanila na kahit papano, hindi ka kabastos-bastos. Ang purpose mo sa kanila is to be friends. At the same time, kung may mga kailangan din sila, in terms of baka may connection ka kay ganito, maibigay mo din sa kanila. Hindi yung para iparamdam sa kanila na, ayan, ko sa inyo, nakipag-socialize ako sa inyo para bastusin nyo ako, para magamit nyo ako. Hindi ganun. So, nasa tao pa din yun. Naniniwala ako na parang, kasi kami mga lalaki, ganun kami tumingin eh. Kumbaga,
ang babae nagsiset ng breaks. True. Kasi kung gentleman ka, pag sinabi ng babaeng no, hinto ka eh. Oo. Alam mo yung boundaries. Pero meron kasi talagang mga babaeng, pag nakita mo, ay, easy to. may easy, merong i-respeto ko to. Gagawin ko, instead na gagawin kong babae to, gagawin kong friend to. Oo, yung mga ganon. Or kung hindi mo man friend, pwedeng potential partner or potential. Unfortunately, may ganun eh. Ang lalaki talaga, hindi namin maaalis yun. Nagbabrand kami. Merong ang, sabi nga ni Sam YJ, may pang Skyway, may pang SLEX, may pang di ba? Yun talaga eh. So, ang babae, pipili ka na lang dun. And it's how, sa akin, it's how you carry yourself. It's how you speak. Na, do you, respeto ka ba? Na ano mo ba? Na nire-respeto mo ba yung sarili mo? Pananamit mo. Oo. Kasi may mga model that time, kasabayan namin, hala siya. Hubad. I mean, wala akong kaso doon. Hubad? Yung, kumbaga yun na nga ginagawa mo eh. Example, sa men's magazine, nagpapasexy ka na, di ba? Dapat sa totoong buhay, kung lalabas ka, dress nice din naman. Oo, di ba? Kumbaga, iset aside mo yung character mo sa trabaho at personal mo. Mismo. So, may mga ganong babae. Kaya alam mo kung sino yung babaeng madaling madali sa babaeng ang hirap madali. Diba? Yun. So sinasabi mo, yung mga dyan sa modeling, talamak din yung mga nagbebenta ng alam mo naman. So madaming gano'n. Alam mo yan, huwag kang dyan, kasama ka nga dun sa group eh. Ano kasama sa group? Pinagsasabi mo. -10 ka sa langit, Tio Bray. Huwag kami wala akong alam. Naubos na yung buhok mong ganyan, di mo pa rin alam. Imposible. Alam mo ba't naubos to? Ba't naubos to? Kakayuko mo. Hindi. Kakasunsog. Kakasabunot sa akin. Sige. Ganun. Diba? Maraming ganun. Pero, syempre, hindi naman natin sila ma-judge, Tio Bray. Kasi, we have a choice. Sa lahat ng bagay, may choice tayo. Sabi ko nga, baka may pinagdadaanan sila. Tatay nila, nanay nila, nasa hospital, nakaratay, bedridden, kailangan nilang buhayin. So, ako, yung respeto ko, nandun pa rin. Kasi may mga friends akong ganun. Doon nung tayo na nagbo-model ako. Okay. Pero, I never judged them. May mga nagsasabi sa akin na set of ibang friends ko naman na, uy, bakit ka sumasama kay ganito, kalila ganito? Hindi mo ba alam mga ganito yan? Baka isipin ng tao, ganyan ka din. Ako ang mindset ko noon, alam mo, may gawin ka man o wala, may masasabi ang tao. As long na alam mo sa sarili mo, ikaw, wala kang ginagawa. Hindi ka katulad nila. At saka, bakit ko sila iiwasan kung wala naman sila sa akin ginagawang masama? Diba? Yun. Anong masasabi mo dun sa mga babae na, kasi may mga babae na sinasabi nila, wala akong choice eh. May choice ka. Kasi, ito mas madali na lang humiga. Ito yung alam kong trabaho. Totoo. Actually yun, diba, hindi ko lang masabi, pero nakakapagod tumayo. May choice. Anong ma-advise mo sa kanila? Ako ma-advise ko sa kanila. Sabi nila, okay, ako yung babae. Sabihin ko siya, ito lang alam ko eh. Tapos wala naman akong paano ako kakain? Paano ako magbabayad ng renta? Okay. Depende kasi yan sa kinalakihan nila, Tio Bray. Ako kasi kinalakihan ko, na nangangatulong yung lola ko, na ultimo sentabo pinaghihirapan. Mismo. So sa akin, para sa akin, hindi na mahirap yung bagay na yun. Kasi nakalakihan ko siya eh. Na marunong ako maghugas, marunong ako mag-alaga ng matanda. So para sa akin, kahit yun yung gawin ko, hindi mahirap sa akin kasi yun yung nakalakihan ko. Gets mo? Yun. So sa kanila, siguro choice nila yun. Kasi lahat tayo may choice eh. So parang, choice mo yan. So you don't also believe, you agree with me na you always have a choice. May choice ka. And diba? Ayaw mo lang. Ayaw mo lang gawin kasi ayaw mo magpakahirap. Gusto mo dun sa madali. Gusto mo dun sa wala kang pagdadaan ng hirap pero yung dignidad mo, ibababa mo for that. Mismo. Diba? Mismo. Yun din ako eh. Andun din ako sa point na ang daming trabaho. Ang daming trabaho. May call center. Exactly. Pwede ka mag-live seller. Decente. Live seller. Alam mo bakit isa pa? Kasi nahihiya sila sa ganung part. Na, tuwi ko lang makikita ako ng friends ko, nagbebenta ako ng damit. So sa model ba ganun? May ganung feeling? Na nahihiya? May ganun. Kasi kanya-kanya tayong personality. Diba? Hindi naman lahat yan magkakaiba. Hindi naman si Juan na walang pakialam kahit anong trabahuin niya, ganun din si Pedro. Si Pedro kasi medyo may pagka-social climber. Gets mo? So bakit ako dadaan doon kung kaya ko naman to? Diba? Ito na lang ako, hihiga na lang ako.
May ganito pa ako. Mm. Unlike kay Juan na okay lang sa akin magpakahirap ako. Pero yung ending nun mas masarap. Iba kasi yung feeling kapag pinaghirapan mo yung pera kaysa dun sa binigay lang sa'yo, ito yung ginawa mo. Iba yung feeling ng niligawan mo muna ng mahirap tapos biglang ibibigay sa'yo yung sarap. Joke lang. Diba? Yun. Iba yung feeling na yun at mas naglalast yun. Diba? Yun. So, you're not afraid to do hard work? Well, hindi. Hindi ako afraid. Kahit nga ngayon kahit mga tulong ako, okay lang sa akin. Kasi napagdaanan ko yun at alam ko kung paano yung path na yun. Meron kasi akong napanood na video din. Ito yung sinabi. Parang never get in a relationship with a sex worker. Sabi nila. Because one day, pag nagutom yan, babalik siya dun. Totoo yan. Malaki yung tendency babalik siya dun. Totoo yan. Do you agree? Yes, Tio Bray. Parang yung mga lalaki sa PR. Diba? Nag-PR yung mga lalaki, mga mayamang lalaki, politician, nakahanap ng girlfriend. O sige, sabihin natin, 1 year kayo, nag-stick sa'yo. Babalik at babalik yan kasi yun siya. Doon mo siya nakilala. Diba? Masasaktan ka lang din. So ako, I do believe on that saying na kung kumbaga ako kasi, ang dami kong sabihin ko na, mga friends ko, Brian, bakit, wala kang gina-girlfriend dun sa mga ini-interview mo? Ganyan. Sabi, ang lagi kong sinasabi, nakita ko na kasi yung industriya And you will get disappointed minsan. Hindi naman sa nilalahat mo. Hindi lahat, hindi ko pero nilalahat. nandun yung takot mo kasi na. Tsaka generally speaking. Generally speaking, yun talaga. Lahat ang usapan, spunky. True. Hindi mabubuhay yung mga ibang tao na walang spunky. I mean, pati sa lalaki, may mga kilala akong lalaki hindi ko sinasabing babae lang. Pero ngayon kasi, talamak sa babae. At ang pa yun, alam mo yan, yung mga bata. Wala lalo silang yung generation shame. ngayon. Totoo. Wala silang shame doon. They can say na... Kasi ang mindset nila, pakialam ko sa sasabihin nyo, hindi naman kayo ang bumubuhay sa akin. Yun ang kasabihan nila. Lumabas pa yung OF. Kung hindi ko na kailangan alam mo yung OF, wala na silang shame doon. Wala na sila doon sa nagwe-webcam, matindi yung ngayon. Mas kung noon, grabe, mas dinoble o triple ngayon. Tsaka walang out in the open. Totoo. Alam mo na may ngang sinasabi na kaya nga daw nag-aartista, kaya nga daw lumalabas sa kasi nagpapataas ng presyo. Kumbaga sa portfolio, ito credential ko. Kaya ito yung presyo ko. Totoo naman. Sa social media, you'll be surprised. Ang daming ganun. Totoo. Na so talagang matindi ang mo sa pera. Kumbaga, hindi ka rin yung basta-basta sunggab. Oo. Siyempre, Tio Bray, mas masarap pa rin pinipili mo lahat ng bagay. Kasi mas masarap paghirapan kasi hindi mo papahalaga ng isang bagay na meron ka kung madali lang lahat. Diba? What was the highest offered to you one night? One night? That time that time. Kasi ngayon wala na. Siyempre alam na nila na, uy, ibang-iba na ako, ang layo ko na. Nung time na nun, pinakamalaki na nun is 500K. Okay. Isang gabi? Isang gabi. Oo. Pero humindi pa rin ako. Only? Siyempre pag ganun, malay ko, hindi naman ako umuwi. Diba? Pero pag ganun, sa mga naririnig ko, mga friends ko, mga isa kanila is, parang tinatrabaho nila yun. Siyempre isa lang. 1:1. Parang nagbayad ka, ito lang, isa lang. Kung gusto mo ng dalawa, doblehin mo. Diba? Sabi nung technical director namin, ganun nga daw yung presyo. Nagbigay na lang daw siya ng 500, hipo na lang. Hipo na lang. Para makatipid. Pero, alam mo, pwede ka na, hindi ko talaga magets, bakit sila gumagamit ng pera? Na ako pwede, din, ikaw babaero ka Gumamit ka ba ni minsan ng pera? Okay. Babaero talaga I mean, hindi kaya mong... Dati, hindi ko naman tinatanggi. Tayo na, mahilig naman talaga ako sa maganda Pero, ibig sabihin, dati, nagbayad ako siguro yung mga massage. Kasi kadalasan sa lalaki normal naman yan. Kalokohan. Parang curious. Ano ba meron doon? Hindi naman sa professional talaga yung mga nandun. Yun yung at the same time, Pero ako, nakakalungkot yung fact na hindi ko naman pero yun nga yung pinag-uusapan natin kanina. Nalulungkot ako na pag nakakakita ako na yung mga matatanda, they pay for company,
they use their money for na sabi ko sarili ko parang by the time na naging ganyan na yung age ko, sisiguraduhin ko meron na akong kasama and satisfied na ako dun sa okay na yun. Diba? Parang ganun. So do you agree na parang how do you feel about it? Yung mga lalaking nagbabayad? Mga loser yun. Okay. Loser. Pero siyempre, kasi kung di ba parang wala ka bang makuhang kaibigan na sasamahan ka? Pero sabi mo, ang dami mong naging gano'n na talagang nagbabayad. Magkano yung pinakamalaking bayad? Bigyan mo ko sample, ilang oras? Sample, 4 hours, 10K, kaya nila mag-provide nun. Tapos ilang kayong babae? Oo. 10K. Oo, ibig walang sabihin, yun? Wala, clean yun. Clean PR. It's clean PR kasi. It's public relation. It's like, kunwari kayo ng friends mo, mga businessman, may meeting kayo. Wala lang. Syempre naman, puro lalaki kayo. Napaka-awkward nun kung puro lalaki lang kayo. So, wala lang. Para lang mas may makasama lang kayo. May makakwentuhan pag break time nyo. Alam mo yun, para kahit papaano, hindi puro business. So, magtatawag ka ng babae, ng ipipr mo. So, 4 hours yun, 10K. Sige, sabihin na natin, kahit 8 girls yan, kasi group PR, kaya nilang gumastos ng ganun. Pero 4 hours lang yun. Pero walang hawak-hawak yun. As in, usap lang, parang ganito. Nadagdagan lang, kunwari tayo ng kasama. Ganun. Okay. Ang ano naman sa amin ng mga model na yun, kahit papano, may benefits din sa amin yun. Kasi may natututunan ka, lalo na pag ang kausap mo is disenteng tao. Kasi hindi naman lahat ng lalaki na nag-PR is bastos. Sample ng pinaka-disenteng nakausap mo. Talaga ba? Okay lang ba? Pwede, Hala? Sample ng pinaka-disenteng nakausap ko, anak ni Henry C. Okay. That time. Okay. So, doon ko natutunan na ang dami mo palang dapat ipasalamat sa buhay. At yung pinagdaanan nung family nung Henry C. is hindi ganun kadali. Na from to scratch talaga, alam mo yung proud siyang kinukwento niya yung tatay niya sa amin. Kasi nga group marami kayo, di ba? Sa amin na sila blessed sila kasi nilabas sila, may pera na. Unlike nung pinagdaanan ng tatay nila, nagbenta ng bote, ng sampagita, ng tsinelas, mabuhay lang yung meron sila ngayon. Diba? Na dapat kayo, habang bata kayo, kung gusto mo yumaman, walang maitutulong sa yung company. Mag-start ka ng kahit pinakamaliit na business, kahit nga magtinda ka lang ng basahan Kasi in time, aanihin mo yan. Kasi kapag sa kumpanya, kahit anong sipag mo, hindi naman sa'yo ipapamana ng kumpanya yun Sino ka ba? Kahit gano'n ka kagaling. Diba? Unlike pag sarili mong business, sa'yo na yan, dala-dala mo na yan. Papalaguin mo na lang talaga at tatrabahuhin. So, pero ikaw, anong advice mo, going back to the question, dun sa mga babaeng sinasabing wala pa silang choice, ito lang alam ko, anong ma-advise mo sa kanila? I-try nyo muna. Kasi hindi nyo pa tinatry Kasi dalawa yan ito yung sinasabi mong madali. Yung hindi madali, hindi mo pa natatry, bakit di mo subukan? Tsaka mo sabihin na wala kang choice. Diba? Gawin mo muna. I-try mo muna magpakahirap. Tsaka tanggapin natin na hindi naman sa pag maganda ka, pag in-interview ka sa trabaho, madali kang matatanggap May pretty privilege Bakit hindi mo gamitin sa malinis? Kung ayaw mo magtrabaho, ayaw mo may boss, nasa generation na tayo ng social media, Try mo mag-live selling. TikTok, di ba? Pwede ka doon, mag-affiliate ka. Kasi kung, yung iba kasi hindi naalis yung pride sa kanila. Wait lang, maganda ako, hindi ako bagay dyan. Di ba? Dapat alisin nyo yun kasi hindi nyo malalaman kung aasenso ba kayo doon sa bagay, kung may pride pa rin kayong dala. Or habang nagso-social media ka na hindi ka pa monetize, magtrabaho ka muna while doing social media. True. Diba? Kasi ngayon, blessed nga sila Unlike noon na talagang paghihirapan mo, walang social media, magpapasikat sa'yo, mano-mano, tao. Ngayon, social media, sumayaw ka nga lang dyan, mag-TikTok ka, sikat ka Mismo. Diba? So marami. Huwag ka lang mag-bra, ganyan, nakasando, sikat diba? ka na. Sikat ka na. Diba? Diba? Vlogger ka na agad nun, influencer ka na agad nun. Sa babae madali Ang lalaki, kailangan mong putang ina, mag-tumbling ka pa dyan. Diba? So, yun, lahat ng bagay may choice. Nasa sayo nyo na talaga yan. Diba? I-try mo muna bago mo sabihin na wala na talaga akong choice.
Meron nga akong ganyan, nagsabi pa sa akin, ganyan. Hindi ganyan din, ina-advisean ko. Sinabi pa sa akin, rich kid ka kasi. Ha? Rich kid? Sabi ko, baka maiyak ka pag kinuwento ko yung buhay. Oo, diba? Middle class naman kami. Hindi naman ako. Swerte ako dun sa part na yun. Kahit pa kasi paano. yung pamilya ko, maayos yung nanay ko, maayos yung tatay ko. Doon Kumikita ako ka pa din. Oo. Pero yung rich, iba yun eh. yung Rich, ngayon, 2 taong kong ginapang yung vlog bago kahit papano ngayon may sinesweldo ko kahit papanong buwan-buwan. So hindi siya, kumbaga ang dami lang dahilan siguro ng mga tao. Totoo yan. Kasi pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, may dahilan. Diba? Pag ayaw mo, may dahilan. Diba? Pag gusto mo, may paraan. Kaya pag sinabi niyang hindi pa siya ready, ayaw niya sa'yo. Totoo yan. Ibig sabihin, wag mo nang alamin. Yun na yun. Oo, di ba? hindi Yun ka ganun agad. Di mo na kapogi. kailangan anuhin. Isa-isahin pa. Himay-himayin pa. Single ba ngayon si Maine? Bakit ka nagtatanong ng ganyan, Tio Bray? Tinatanong mo na, single ka ba? Masaya ako. Masaya ang puso Masaya ka. ko sa ginagawa ko. So ano ba tayo? Kung anong meron Masaya? Ganon. Oo. Ano ba tayo? Hindi, masaya ako sa kung ano. Kasi ngayon, sabi ko kasi nung 2025 pagpasok, magpo-focus ako ngayon sa career ko. Okay. Sa meron ako ngayon. Yun yung pagpo-focusan ko. Yun yung papausbungin ko. Kasi hindi naman lahat nabibless na bigyan ng opportunity. Oh, so, single si Maine. Ano yung hinahanap mo ngayon sa Wala guy? akong hinahanap, Tio Bray. Pero I'm sure there would be qualities that, wow, okay. Hi, qualities. Ang hirap. Pero kasi ako yung tipo ng taong hindi ako tumitingin sa itsura. Sige, tanggalin natin yung itsura. Okay. Qualities ko, Pero, lalaking masipag, may pangarap, hindi happy-go-lucky. okay. Yung alam mo yun, marunong magtrabaho. Yun yung qualities ko talaga. Ilang taon to? Ano ba, Tio Bray? Malalaman yung edad ko kasi. Okay lang yun. Hindi yan Hindi okay. naman, wala naman sa edad yun kung ano kung ano yung pipiliin mo May mga 21 pumipili ng 30 plus. Ayoko nung bata. Gusto ko mga nasa 34 and above. Siguro mga pasok dyan hanggang 36. 34 to 36 yung age bracket. Nag-play safe. Oh, Nag-play safe. Tama din sa ano niya. Alam ko yung ginagawa mo. Anong ginagawa? Wala ko ginagawa. So paano pag may nanligaw sa'yo? Halimbawa, 40 years old na. Hindi mo pa rin 45. kasi masasabi yun. Kaya nga kaya nga sinasabi ko, wala akong qualities kasi hindi mo naman masasabi yun eh. Okay. Di ba hindi mo naman masusunod yun eh. Oo. Di ba? Pag meron at may spark kayo, why not? Di ba? Tapos nakita mo pa sa kanya na hindi naman to happy-go-lucky, hindi to babaero. Di ba? Why not? Di ba? Nakikita ko sa'yo ngayon parang parang may nag-hold back sa'yo para sabihin. Parang may mga pinagdaanan ka na sa buhay na Ano hold back? nag-hold back ka na kumbaga, nag-iingat ka na sa lalaki. Kasi alam mo sa mga nangyayari kasi ngayon, parang nakakatakot na magtiwala sa lalaki. Di ba? May nabugpog. Parang mas lalo kong na-trauma na yung babae. Mas nakaka-trauma sa aming mga ibang babae na nakikita yun na parang, ay, ganun nangyari sa kanya. Di ba okay sila? Tapos nabugbog siya ng ganun. So, sa kanya nga nagawa what if pa sa akin? So, parang ganun, ang hirap magtiwala. Di ba? So yun yung sa'yo, mas nahihirapan ka na. Pero ito rin naman advice ko sa'yo dyan. Kailangan baguhin mo yung mindset mo. Kasi kung ano yung nasa utak mo, yun. Yun yung mangyayari. Oh. Reality. So, pag sinabi mong, lahat ng lalaki manloloko, guess so, lahat what? na mamimit mo, manloloko. Oo. Pero kung ikaw sabihin mong, I can have it all, yun yung reality mangyayari sa'yo. Pero na-mention mo yung nabubugbog. Oo. Diba? Nakita mo yung issue ngayon. Oo. Friend mo pa. Oo. Pinag-usapan natin, si Jelly Au, friend mo. Nabugbog. Ano namang anong balita mo ba dun? Ano nalaman mo? Wala akong nalaman. Oo. Ang alam ko lang, I think, lahat naman alam nang nangyari sa kanya. Pero yung detalyado bakit nangyari yon, wala akong alam. Kasi wala ako sa posisyon para alamin yon sa kanya. Kasi mas lalo lang matitrigger kung ano man yung nangyari sa kanya. Imbis na mabawasan yung bigat niya, mas lalong madadagdagan. Kasi paulit-ulit. Kasi sa dami ng taong nagtatanong sa kanya, magdadagdag ka pa ba? Diba? Okay. So I think, siguro, kung ako i-judge ko yung pangyayari sa nakita ko, kita mo yung bugbog sa kanya, gigil galit Unlike dun sa pikon lang. Kasi may mga lalaking mabibigat ang kamay kasi natitrigger sila kapag nagger ang babae. Hindi ka talaga titigil Ganito, bibigyan kita ng isa. Yung sa kanya talagang, alam mo yung gigil, I think may pinag-awayan sila. Siguro, I don't know, baka may nakita doon sa babae na pinagsilosan, pero hindi pa rin rason yun para manakit ka ng babae. Mismo.
Mismo. Ako, I agree na sa akin, kahit anong gawin ng babae, hindi ka pwedeng manakit ng babae para sa akin. So, ikaw, paano kung kunwari lang, ikaw may girlfriend ka, nahuli mo, may iba siya. May iba Nangyari siyang... na sa akin yun. Buti hindi ka na na-trigger na saktan siya. Hindi. Siguro nga kasi mahal ko yung nanay ko, unang-una. Totoo naman yun, mama's boy kasi talaga ako. Hindi, kaya kong magmura. Kaya kong murahin ka, magsalita ng masakit. Oo. Pero hindi ko gagawing saktan ka. Yung physical, never. Never. Umaano ako dyan. Ang ginagawa ko doon, umaalis na lang ako. Kasi alam kong, kaysa naman makapagsalita pa ako, mag-ano pa ako, malabas ko, lumalayo na lang ako. So parang sa akin, no. Pinalaki akong huwag ka mananakit ng babae. Parang ganun, kahit anong gawin niyan, kahit saksakin ka pa niyan, tumakbo ka na lang. Huwag mo na lang saktan. Pero kung talagang sasaksakin ka na, papatayin ka na, wala na tayong magagawa dyan, di ba? Gumawa ka na kailangan mong gumawa ng action, pero hindi mo pa rin bubugbugin ng gulpi sarado. Grabe, bugbog talaga, no? Baka feeling ko nga kung ako yun, baka, hindi rin talaga ako magpapatalo talaga. Oo. Baka... Tingin ko malakas ka umano, sumuntok. Sumuntok? Gusto mo matry? Gusto ko yung palo eh. Hay! Ano yung palo? Hampas. Gusto ko yung... So, ikaw, anong masasabi mo sa lalaking nananakit? Uy, pwede ba magsalita ng walang limit? Oo. Walang tama ba yung tanong ko? Mga walang bayag? Ay. Oo. Diba? Oo. Bakit ka nananakit ng babae? Hindi naman lalaki yan. Makipagsapakan ka sa kapwa mo lalaki. Siyempre magkaiba kayo ng lakas eh. Babae yan eh. Mismo. Diba? Mismo. Tsaka, ano ka, bakla? Oo. Diba? Dinaig ka pa ng bakla. Hindi, dinaig pa sila ng bakla. Oo. Kahit pa mas paano. lalaki pa yung bakla, actually. Diba? Para sa akin, it's na mananakit ka ng babae, mambubugbog ka. Actually, ako kasi, ito yung sa akin nai-imagine ko may anak akong babae. What if? Nai-imagine ko may anak akong babae. And by the way, sa mga nagsasabi na interviewin ko yung anak ko, alam po niya ang ginagawa ng tatay niya at alam niyang entertainment lang yun. So, yun. Anyways, may anak akong babae. May kapatid din ako babae. Nai-imagine ko lang, pag ginawa sa kanya ng lalaki ko yung kahit hawak lang, hindi ko alam kung anong magagawa ko dun sa lalaki. So kaya parang ako, in a way, may trigger din ako dun sa nakita ko, nasaktan or sinampal yung babae. Parang sobrang out sa akin. Totoo. For me. Pero ikaw, you would have to also admit na minsan, naniniwala ka bang may triggering na babae na talagang she's asking for it? Oo, may mga ganong babae, no? Talagang iti-trigger nila yung pinaka-limit ng lalaki. Mismo. Nakakita ka na ba ng gano'n? May friend ka bang nagkwento na talagang nakikita mong... I know not everyone deserves it, maling manakit ng babae, pero minsan yung mapapaisip ka, ang kulit mo kasi. Oo. Meron ka na bang gano'n na... Wala pa naman akong... meron. Oo. Meron. Na talagang nahampas na talaga siya ng... Yung boyfriend niyang to, hindi talaga nananakit. Pero that time, first time ko nakita kasi sobra na yung babae. May mga babae kasi talaga hindi titigil ng hanggat di nila nakukuha. Masakit. Oo, masakit. Talaga, ipoprovoke ka nilang magalit ka. Diba? Yun. Tapos, tinanong niya, binigyan siya ng sagot. Di pa rin siya satisfied dun sa sagot. Talagang, aanuhin niya, hihimay-himayin niya pa talaga. Yung, kumbaga, wala namang away. Pero, nagbibigay siya ng pag-aawayan lalo nila. Parang gano'n. Actually sa akin yung away okay lang eh. Okay lang yung himayin eh. Pero yung sa akin, yung mga triggering points, meron kasi akong mga na-encounter na, ayan na naman tayo, kilala mo. Sino? Yan, meron na naman akong na-encounter na babae na ganito mag-provoke. Yung minumura ka na niya. Tapos nag-aano siya. Yung talagang, ako kasi triggering ko yung pag dinerekta mo na yung nanay ko. Yung, putang ina mo. Yung gaganunin ka na. Putang ina mo. Yung ganun parang siyempre iba yun, nanay mo na yun, kahit naman ako eh. Alam ko naman na, hindi naman sobrang harsh yung sinabi ko sa'yo. Hindi naman, ngayon I can say na I have my emotions under check eh. So hindi ako magsasalita ng ganung kasakit. Hindi ako mag-aano ng
May laman, pwede. Pwede. Pero hindi yung mag-ano ka ng taong wala namang kinalaman doon sa away ninyo. Oo. 'Di ba? Na dapat ito lang tayo, ito lang. Oo. 'Di ba? Bakit mo idadama yung nanay ko? Tapos meron namang babae na talagang sila pa yung nananakit. Hahampasin ka ng pinggan. Ano, di ka sasagot? Ano? Hahampasin ka ng pinggan. Wag din naman, paano ma-advise mo doon sa mga babaeng ganun? Mga ganon. Diyos ko, wag na kayo magjowa kung ganon kayo. Di ba? Magpaka-ano na lang kayo, magpaka-workaholic na lang kayo. At least di ka pa na-stress, hindi ka rin nakaka-stress sa partner mo. Oo. Kasi may mga hinampas mo ng sabihin nating pinggan sa ulo. What do you expect? Siyempre, tao lang yun. Hindi naman robot. Yung talagang mapipikon at mapipikon, di ba? Talagang babalik at babalikan ka din talaga niya. Yun minsan, ang lalaki meron ding kasi meron din akong friend na ganyan. Actually, celebrity yung babae. Ay. Hindi ko pwedeng banggitin. Pero at that time, itago na lang natin siya anak siya ng isang sikat na singer na banda rin siya. Parang ganyan. Okay. Mamaya sabihin ko sa'yo kung sino. Yung friend ko na isa, banda rin. Singer siya. Alam ko, kilala ko yung friend na yun, napaka-matimpi. Hindi siya nananakit, hindi siya Pero itong babaeng to, duda ko, lumabas sa press Nasinaktan ako, binugbog ako, ganyan. Tingin ko, pinrovoke niya ng todo. Siyempre And then, naman. after nung nangyari yung issue na yun, after a few years, lumabas, si babae, addict, may problema rin psychotic. So, lumabas yung totoo. Na-provoke na siguro kakasalita, kikakamura, Kakapanakit, di ba? Kakapanakit. So, yun ang duda Kaya ko lahat lahat ng istorya, may two sides yan. May two sides. Oo, lahat yan. So, dapat, bago ka maniwala sa mga pangyayari, dapat pakinggan mo din yung isang side, di ba? Oo. Kasi hindi naman all the time lagi tama ang babae. Ako, I agree that. I agree on that. Sa akin, yung mga lalaki naman dapat self-control mo matindi. Yung emosyon mo, wag mong... Kasi para kang babae pag humawa ka sa emosyon ng babae. Dapat ikaw yung kalma, matuto kang magano. Pero yung babae, wag ka rin naman mamprovoke, utang na loob. Kasi hindi lahat ng lalaki. Kasi ang lalaki may pinagdadaanan din Oo, di ba? Kayo ganun pa naman kayo mga lalaki. Tahimik lang kayo, hindi nyo sinishare yung mga pinagdadaanan ninyo. Di ba? Tsaka mayroon pag yung lalaki. I know it's also hard to be a woman, but ang lalaki, okay, kayong mga babae, minamahal kayo, mahal na kayo ng mundo Paglabas nyo, mahal na kayo, ang ganda mo, para kayong mga aso, alam mo yun, pusa, mahal na kayo ng mundo Ang lalaki, pag lumabas kami, walang may pakialam sa amin. Totoo. Not unless meron kaming mapatunayan. Not unless meron kaming maproprovide. Unfortunately, yun yung nangyayari. So, ang man, name-measure siya sa ability niya na to provide. May narating, kung ano yung meron sa estado ng buhay niya. Estado ng buhay niya. May narating ba? Itsura. Diba? Ang babae, madali So, siguro always be kind kasi hindi mo alam talaga yung pinagdadaanan. Minsan ang lalaki, gusto na lang yan sumigaw Pero hindi sa makaano kasi baka isipin ng mga ay mahina ka pala kasi nga lalaki lalaki Dapat alam mo. Meron akong friend, asawa niya, may time na hinang-hina na siya, yung kumbaga hindi niya alam yung nanghihingi siya ng payo, nagsasalita siya doon sa asawa niya. Sinabi lang sa kanya ng asawa niya, lalaki ka dapat alam mo na yan. Tao pa rin naman siya. Ang hirap diba? Oo. Hirap. Pero anyway, siwalay na sila ngayon. Buti naman. Ay. Yun, diba? Ayun, okay. So, nagsabi ka na ng gusto mong lalaki. Okay. So, gaano ka nakatagal na single? Ano ba? Teo Bray, masyado namang showbiz. Showbiz yung tanungan. Masaya ako, okay na yun. Yun yung sagot ko sa bawat katanungan mo, masaya ako. Wag mo nang tanungin kung ilan, basta masaya ako. Masaya ako. Oo. Okay, nung panahong mga masaya ka. Okay. Ano naman yan? Nung panahong mga masaya ka, ano yung yung parang, ano yung meron si Maine na nababaliw yung mga lalaki? Ako, ano ba? Yung pagiging sweet ko. Pagiging sweet mo? Sweet ba yung Yung ano? Sweet yung ikaw sweet syempre ka. yung personality ko sweet at saka caring and understandable. Ano
understandable. Oo. Doon nababaliw. Understanding kong tao. Walang skill. Siyempre, yun, meron. Siyempre sa akin na yun, Tio Bray, ilalahad ko pa sa mga viewers mong Skynam. Oo. Siyempre, Siyempre, yun, kailangan yun sa babae, may skills ka para hindi ka iiwan. Doon pa lang, sa'yo pa lang, satisfied na yung partner mo. Kailangan magaling ka humigo. Magaling, oo. Ano humigo? Ay! Lang sabaw na lulutuin mo. Oo siya. So, kailangan magaling ka. Siyempre naman, Tio Bray, no? Para hindi ka rin iwan ng partner mo, di ba? Hindi pwedeng, ito lang. Di ba? Hindi pwedeng puro ganda lang. Sa naman, sa lalaki, halimbawa, yung lalaki, di ba? Anong favorite position mo? CEO. Ang galing. Ano ba? Ang galing sumagot favorite position. Bakit? Siyempre, doon ka na sa the best, di ba? Ito yung question ko sa'yo. Pag naging CEO ka, madalas ka bang umupo o madalas ka nakatayo? Pag Siyempre, CEO ka, dapat balance yan. Hindi pwedeng upo lang ng upo. Kailangan mo rin nakatayo. Ayan. Okay. Para hindi ka mapapagod ng puro isang posisyon lang. Ay. Ngayon bilang CEO, may opisina ka, 'di ba? Anong gusto mong hayop ang meron sa opisina mo? Pusi o doggy? Pusi, syempre. Mahilig ako sa pusa. May alagang akong pusa Oo. Ako din. Mahilig din ako sa pusi. Oo. Ha? Maliit yung pusi. Ano maliit? Ang cute ng pusi ko. British short hair. Tingin ko. Tingin ko nga, yung pusa mo Gusto cute. mo pakita ko sa'yo? Mamaya. Sige. Mamaya ako pakita. Ang cute niya. Ang chubby nung cheeks. Masarap ba i-smack? Oo. Lagi kong kinikis yun. Oo. Pangalan nga nun, Yorme. So, kinikis mo yung pusa mo? Oo, syempre. Alam mo, kailangan nila na ma-feel na nurture din sila. Kasi parang tao din yan. Dapat inaalagaan mo sila, nililinis mo sila, binibaby mo sila. Yung pusa, dapat. Oo, yung pusi, oo. Paano ka mag-baby ng pusa? Kit-kit mo, ganon. Inaalagaan mo. Siyempre, ako din ganon pag-uwi. din Siyempre, paggigigilan mo Oo. Ang bango-bango mo. Diba? Amoy Armani. Mamahalin, no? Ganun yung pabango. Ayan, so ako maraming salamat, Ben, sa pag... Oh, yeah. Urban Nation. Chop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chicks daw ako ay magaling. Ako daw ay magaling. Magaling. Babae mo daw ako. Ewan ko ba? Sa tingin mo? Hindi naman.